Walang nagawa ang mga estudyanteng yan sa Indonesia kundi panoorin ng pagguho sa ilog ng kanilang school dormitory. Bumigay kasi ang lupang kinatatayuan ng dormitoryo sa pag-apaw ng ilog sa gitna ng pananalasa ng isang bagyo. Wala namang nasaktan. Nakakonfine sa ICU ang isang OFW habang isang Pinoy ang napaulat na nawawala sa gitna ng sunog sa isang residential complex sa Hong Kong. Umakyat na sa mahigit 60 ang nasawi sa sunog na madali umanong kumalat dahil sa mga ginamit na material sa renovation ng mga gusali. May report si Darlene Kai. Mag-aalas 3 ng hapon kahapon nagsimulang kumalat ang nagngangalit na apoy sa 7 high-rise buildings na may tig-32 palapag sa Wang Fuk Court Residential Complex na nasa Tai Po District sa Northern Hong Kong. Hinabot ng mahigit 24 oras bago na-control ang apoy sa 4 sa 7 apartment block. Apektado ang mahigit 4,000 naninirahan sa mga natupok na gusali. Sa datos ng local fire department, hindi bababa sa 55 ang nasawi, 16 ang kritikal at nasa 300 naman ang pinaghahanap pa. Our major challenge is the temperature is very high in the fire ground, and the inside layout is very complex because the scaffolding is collapsed. Kabilang sa apektado at nasa ospital ang isang Pilipino. Meron pa ho tayo isang report ng isang employer na nawawala. Ang babae natin na hinahanap po ng kanyang employer na nakarating naman po sa mga authorities. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, 70 hanggang 80 OFWs ang may rehistradong address sa Wang Fuk Court Housing Complex. 19 sa kanila kumpirmadong nailigtas. Nasunugan ng passport, nasunugan ng mga employment contract, at ito po ay agad-agad namang sinusolusyonan po ng PCG and our MWO. Nagbigay na rin po tayo ng mga food packs at mga tulong po, mga dignity kits at kung ano pa pong kailangan nila. Isang OFW ang nasa ospital kasama ang amo at alagang baby. Siya raw ang narinig sa nag-viral na audio recording na nananawagan ng tulong. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung may mga Pilipinong na-trap sa mga nasunog na gusali. Iniisa-isa na ang mga shelter na pinagdalhan sa mga nasunugan. What we're also trying to ascertain is whether they were actually in Wang Fuk Court during the fire. Ayaw rin natin magpanik ng husto yung pamilya dito sa Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na rin ng OWA at DMW sa pamilya ng mga Pilipinong naapektuhan. Hindi lang mga residente kundi pati ang mga naiwang alagang hayop sa complex sinusubukang sagipin. Ayon naman sa otoridad sa Hong Kong, mabilis ang pagkalat ng apoy sa mga gusali. Dahil umano sa paggamit ng unsafe material sa renovation tulad ng foam plastic material sa mga bintana. Inaresto ang 2 manager at engineer ng construction company na namamahala sa renovation. Kumalat din ang sunog sa bamboo scaffolding na nakapalibot sa mga gusali na karaniwang ginagamit sa Hong Kong. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi sumipot si Senator Bato de la Rosa sa budget deliberation ng mga ahensyang siya dapat ang magdedepensa. Sabi ni Senate President Tito Soto, hindi nagpaalam sa kanya ang senador na 17 araw nang hindi nagpapakita sa Senado. May report si Marizu Mali. Agency and the National Security Council's budget are hereby deemed submitted. Hindi nagtagal ang deliberasyon ng Senado sa panukalang budget ng mga ahensyang may kinalaman sa kapayapaan at pambansang seguridad gaya ng National Security Council, National Intelligence Coordinating Agency, Philippine Drug Enforcement Agency, Dangerous Drugs Board, at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Wala na kasing nagtanong sa sponsor ng budget na si Senador Win Gatchalian. Si Senador Bato de la Rosa dapat ang magdedepensa ng budget pero hindi siya sumipot sa plenary debates. Nagpaabot si Senator Bato ng message na hindi siya makakapunta so ako mag-defend for him. Wala siyang reason na binigay. November 8 nang ibunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na ang International Criminal Court laban kay De La Rosa. Ayon kay Senate President Soto, mula raw na mag-resume ang sesyon ng Senado noong November 10, ay hindi na pumasok si Senador Bato de la Rosa. Hindi okay yun. Sana, hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship niya, especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh.
Sabi ni Senate President Tito Soto, hindi nagpaalam si De La Rosa sa kanyang pagliban. Pag-aaralan daw niya kung may parusa sa senador na lumiliban sa kanyang tungkulin. Hindi naman daw nababawasan ang sweldo ng senador kahit lumiban. Pero paalala niya, ang bawat kilos ng isang senador ay sasagutin niya sa mga bumoto sa kanya. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabilang sa persons of interest sa pagpaslang sa isang barangay captain sa Digos City, ang mismong hepe ng Digos Police. Sa Pampanga, isang barangay chairman din ang itinumba. May spot report si CJ Turida ng GMA Regional TV. Pauwi na sana mula sa birth celebration ng chairman ng Barangay Balibago sa Masantol, Pampanga na si Jinky Buboy Kiambao ng pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang gunman. Pagbaba niya sa sasakyan, nalilipat na sana doon sa sasakyan niya. Doon na pinagbabaril na siya. Nung dinala na sa hospital, declared dead upon arrival. Hustisya ang panawagan ng kaanak ng biktima. Patuloy na tinutugis ang mga salarin habang inaalam ang posibleng motibo sa krimen. Isang bagong ebidensya naman ang hawak ng pulisya kaugnay ng pagpaslang sa kapitan ng Barangay 3 de Mayo sa Digos, Davao del Sur na si Oscar Dodong Bukol Jr. Tabak! Tabak! Nakuhanan ng CCTV ang sasakyan na ginamit umano ng mga sospek, pati ang pagliko ng sasakyan sa kanto papunta sa bahay ng kapitan. Sabi ng Davao del Sur Provincial Police, posibleng persons of interest ang mga individual na dati nang nabanggit ni Kap sa kanyang social media post. Kabilang sa kanila ang hepe ng Digos City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong. Nagkaalitan ng biktima si Ipong sa live stream. Sinibak na siya sa pwesto para di maka-impluwensya sa investigasyon. Isinailalim na siya at iba pang pulis sa paraffin test. Pati yung lahat ng intel operatives at saka yung security escort niya, pati yung driver niya. So, all in all, 21 sila lahat na nag-undergo ng paraffin test. Humiling naman ng parallel investigation ang pamilya ng biktima sa NBI. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng ilan pang binansagang contractors ng Independent Commission for Infrastructure na sangkot sila sa anomalya sa flood control projects. Sa isang statement, sinabi ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola na walang katotohanan ang mga paratang. Sabi naman ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr., malinis ang kanyang konsensya at kumpiyansang malilinis ang pangalan. Handaan niya siyang harapin ang anumang kaso. Handa naman daw makipagtulungan si Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas kapag nagsimula na ang opisyal na investigasyon. Magsusumite raw siya ng mga dokumento o records at wala umano siyang itinatago. Kabilang sila sa 8 inirekomenda kahapon ng ICI at DPWH sa Ombudsman na kasuhan dahil sa pagkubra umano ng kontrata sa flood control projects. Nauna nang nilinaw ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Jojo Lara na wala siyang kaugnayan sa isang construction firm bago pa maupo sa gobyerno. Wala pa ring pahayag sina dating House Appropriations Chair at dating Ako Bicol Representative Zaldico, Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Mga ipinasarang litsunan sa La Loma, Quezon City, idineklara ng ASF free. Sa ngayon, 3 sa 14 na establishmento pa lang ang pinayagang magbukas matapos makapagsumite ng requirements. Senador Jinggoy Estrada, hinihinga ng Sandigang Bayan ng mga dokumento para sa balak na biyahe abroad. Kabilang dito ang kanyang detalyadong itinerary, mga booking ticket at authority to travel. Tinutulan ng prosecution ang planong biyahe ni Estrada sa Disyembre hanggang Enero dahil gumugulong pa ang kanyang kasong graft kaugnay ng pork barrel scam. Wala pang pahayag si Estrada. Motion ni Alice Guo na manatili sa Pasig City Jail Female Dormitory ibinasura ng korte. Dahil dito, ililipat na si Guo sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Hinatulang guilty si Guo at 7 iba pa sa kasong qualified human trafficking at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong.
Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inireklamo sa ombudsman ng isang dating alkalde, isang dating mambabatas at ilang taga DPWH kaugnay sa dalawang flood control project sa Pangasinan na hindi umano mapakinabangan. May report si Joseph Moro. Makikita ninyo ang project ng DPWH dito sa Barangay Santo Tomas, San Jacinto. Bagong gawa lang ito, 2024. Ganito na umano ang itsura ng Riverbank Protection Project ng DPWH sa San Jacinto, Pangasinan matapos manalasa ang mga bagyong Krising at Emong noong Hulyo. Nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Pero tignan ninyo kung ano nangyari. Hindi pa napakapakinabangan, nawas out na. Nire-repair ngayon. Isang pulo ngayon na nire-repair ng mga trabador ng kontratistang gumawa. Kuha naman ng videong ito sa Sitio Dalumat sa Barangay Santo Tomas. Walang simento, walang bato, walang bato lang, walang bakal. Yan ang mga isinimiting ebidensya ni Jaime Aquino sa Ombudsman para sa inihaing reklamong plunder, malversation of public funds, grave misconduct, gross neglect of duty at dishonesty laban kina dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, Sual Mayor Liseldo Calugay at asawa niyang si Garly. Sabit din sa asunto ang ilang opisyal ng DPWH Region 1, DPWH Pangasinan 2nd Engineering District at mga kontraktor ng mga proyekto. Ayon kay Aquino, nagsabuatan sila para makakickback sa mga proyekto sa San Jacinto na aabot sa 286 million pesos. Ang una kasi ang may-ari talaga si Liseldo Calugay. Siya talagang may-ari ng construction firm. Ngayon, nung nag-asawa na siya kay Garle, ay siyempre siya na ang nagmamaneho ngayon. According to the residents, palagi nilang nakikita siya doon na nagsusupervise sa mga trabador niya sa lugar. Kilalang kilala si Mayor Calugay dahil na-TV na siya noon, di ba? Dati nang humarap sa Senate hearing tungkol sa mga pogo si Mayor Calugay dahil sa ugnayan niya umuno kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga inireklamo. I-evaluate ng Ombudsman ang reklamo habang sumulat naman ang complainant sa Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan din ng mga proyekto. Ang iba namang kongresista na iniugnay sa mga ghost project humarap sa ICI. Humiling ng executive session sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas na kasama sa mga idinawit na mag-asawang Curly at Sara Discaya na humingi ng kickback mula sa mga proyekto. Sa kanyang social media, sinabi ni Copilar na walang ghost project sa kanyang distrito. Si Vargas naman sinabi sa isang pahayag na ipinakita niya sa ICI ang mga dokumento at iba pang patunay na wala umanong Discaya projects o ghost projects sa kanyang distrito. Naghain naman ng not guilty plea sa Sandigan Bayan ng 8 ikinulong kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro na natuklasang substandard. Para pa lang yan sa kaso nilang graft. Hindi nila kasama ang kapwa-akusadong si DPWH Maintenance Division Chief Juliet Calvo na muling inaresto kahapon dahil ayon sa kanyang abogado, walang produce order mula sa korte. Sa December 2 ang arraignment para sa kaso nilang malversation na kaugnay pa rin sa substandard flood control project sa Oriental, Mindoro. Kinasuhan naman ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue ang ilang opisyal ng dalawang construction companies na sangkot sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Nagdeklara kasi sila ng construction cost kahit di na itayo ang mga proyekto. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fourth runner-up si Miss International 2025, ang pambato ng Pilipinas na si Mirna Esguera. Ipinamalas ng beauty queen mula Abra ang husay at galing mula sa swimsuit, evening gown, pati na sa question and answer portion. Kinoronahan namang Miss International 2025 si Miss Colombia. Miss Universe Organization President Raul Rocha under investigation para sa drugs and arms trafficking at fuel theft. Sa statement ng Attorney General's Office ng Mexico, 13 arrest warrant ang inilabas laban sa mga hindi pa pinapangalan ng individual.
Ayon sa report ng local media, kabilang sa mga may arrest warrant si Rocha na nagmamay-ari ng kalahati ng Miss Universe organization. Wala pa siyang tugon at ang Miss Universe organization kaugnay rito. Nitong Lunes, sinagot ni Rocha ang alegasyon ng isa umanong nag-resign na judge ng Miss Universe na rigged o luto ang kompetisyon kung saan nanalo si Miss Mexico Fatima Bosch. Giit niya walang huradong nag-resign. Isang oportunista raw ang nagtangkang sumakay sa kasikatan ng Miss U para magkaroon ng followers. Sabi pa ni Rocha, mas mabilis na umani ng followers si Fatima kaysa kay Miss Universe 2022 Arbany Gabriel. Pinalagan niya ni Arbany na sinabing pagod na siyang sukatin sa pamamagitan ng bilang ng kanyang followers. Kasunod nito, biglang lobo sa 1 milyon ang followers ni Arbany sa IG. Labis naman ang pasasalamat ng Filipino-American beauty queen. Si Miss Universe 2025 Fatima Bosch naman, inalmahan ang natatanggap na hate messages dahil daw sa kanyang pagkapanalo. Sagot ni Fatima, "No insult will turn off my purpose." Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Miss Universe Organization President Raul Rocha under investigation para sa drugs and arms trafficking at fuel theft. Sa statement ng Attorney General's Office ng Mexico, 13 arrest warrant ang inilabas laban sa mga hindi pa pinapangalan ng individual. Ayon sa report ng local media, kabilang sa mga may arrest warrant si Rocha na nagmamay-ari ng kalahati ng Miss Universe Organization. Wala pa siyang tugon at ang Miss Universe Organization kaugnay rito. Nitong Lunes, sinagot ni Rocha ang alegasyon ng isa umanong nag-resign na judge ng Miss Universe na rigged o luto ang kompetisyon kung saan nanalo si Miss Mexico Fatima Bosch. Giit niya walang huradong nag-resign. Isang oportunista raw ang nagtangkang sumakay sa kasikatan ng Miss U para magkaroon ng followers. Sabi pa ni Rocha, mas mabilis na umani ng followers si Fatima kaysa kay Miss Universe 2022 Arbany Gabriel. Pinalagan niya ni Arbany na sinabing pagod na siyang sukatin sa pamamagitan ng bilang ng kanyang followers. Kasunod nito, biglang lobo sa 1 milyon ang followers ni Arbany sa IG. Labis naman ang pasasalamat ng Filipino-American beauty queen. Si Miss Universe 2025 Fatima Bosch naman, inalmahan ang natatanggap na hate messages dahil daw sa kanyang pagkapanalo. Sagot ni Fatima, "No insult will turn off my purpose." Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. 28 araw na lang, Pasko na. Dama na ang simoy ng Kapaskuhan sa City of Pines matapos pailawan ang giant Christmas tree sa The Mansion. Sa Antipolo, artistic na, eco-friendly pa ang ibinida nilang Christmas display. May report si Jamie Santos. Tara na sa Antipolo at doon tayo magpasko. Pinailawan na ang 50 feet eco-friendly Christmas tree sa Sumulong Park na pinalimutian ng libo-libong plastic bottles. Nagbigay saya si Asia's Limitless star Julian San Jose. At ilang minutong fireworks display. Hindi rin nagpahuli ang 100-feet Christmas tree na nagbigay liwanag sa The Mansion sa City of Pines. Pinangunahan niya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Aabot sa 500 estudyante ang nakakuha ng kanilang maagang aginaldo. Napuno ng kasiyahan at tugtugan ang lugar sa hinandog na performance ng Philippine Military Academy Band na sinabayan ng makulay na fireworks display. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.